Welcome Pepsters to another episode of Pep Talk. At ngayon, para sa episode natin ngayon, napakaswerte natin dahil isa na namang Pilipina. Isang kababayan natin ang bibigay dangal sa ibang bansa dahil we are blessed to have Miss Rachel Ann Go. Thank you! Hello! Thank you for having Medyo me. nahihiya yung palakpak ka. Hi! Ayaw, magbibigay ng dangal sa atin to sa ibang bansa, tapos ganyan lang ang palakpak, no? Hindi kasi we're just very proud of you kasi biro mo yun, may bagong ng Miss Saigon. Yes. At ikaw, isa ka sa mga maswerteng nasama dun sa cast. Opo. At yung Gigi pa, yung role pa ni Gigi. Yes po. Paano reaction mo nung maano ka? Nung matanggap po, hindi po ako makapaniwala kasi nung pumunta sila dito, yung production ng Miss Saigon, November 2012, ayoko mag-audition kasi kumbaga wala naman akong training sa acting, sa teatro. Natatakot talaga ako hanggang sa pinush ako ni Miss Lea Salonga, sina Direk Bobby Garcia, sinabi nila na subukan ko daw, wala namang mawawala kapag sinubukan ko. So that's what I did, nag-audition ako, nakasan na lang ng loob. Tapos after 11 months, napakatagal ng hintay, hindi na ako actually umasa na makakapasok pa ako. Kasi tagal eh. 11 months, meron nag-email sila sa akin, yung sa London. Tapos may in-offer nga silang role. So, nakagulat ako. Nagulat ako actually. So, parang ang bilis lahat ng nangyayari. Pero ang astig mo kasi Lea Salonga herself, siya pa yung Oo nag-push nga. kayo. Parang, oo, tapos choosy pa ako. Parang, ay, pag-iisipan ko po. Nakakahiya, diba? Pero, sabi niya, hindi, subukan mo lang, walang mawawala, diba? Pero, nakakatuwa, sobra niya ako na-encourage talaga. Tapos, lagi ko sasabi, hindi ko kaya, hindi kaya mo yan. Lagi siyang ganun. Uy, mag-segue muna tayo sa from Miss Saigon. Medyo, Agad-agad. Oo, agad-agad na. Doon na agad tayo kasi pinag-uusapan kayo eh. May lalo na nung nag-post sa Instagram, yung syempre, kumusta naman ang love life mo? Akala ko ba, andito tayo para pag-usapan ito. Siyempre, buwan ng pag-ibig ngayon. Tapos, siyempre, pula, bagay okay. ko. Pula, saka naka-black and white tayo. So, may connect. Ano punta lang niya? Kumusta love life mo? Okay naman po ako. Ganun lang? Okay lang po ako. Siyempre, ano bang real score with you and Slater Young? Direktahan na. Doon agad. Doon agad. Hindi kasi ngayon talaga mahirap magsalita bilang alis ako. Pero sobrang okay naman kami. Sobrang masaya kami. Nag-enjoy naman po kami. Pero yun nga, lagi ko sasabi sa kanya, alis ako, mahirap yan. Yun. Tingnan natin, kumbaga pagbalik ko, baka may sagot na ako sa mga tanong din ng mga tao. Pero sa ngayon, kumbaga test din to, diba? Kung yung isang lalaki pinupursu talaga isang babae, tingnan natin kung mahihintay niya. Hindi. Kung talagang, siya, sincere. Well, kung talaga sincere at kung kayo susunod talaga... siya sa London. Bakit Susunod ka sa London, pre. Oo. Ganun diba? dapat pag nanliligaw ka. Hindi yung... Bakit? Diba? Oo. Doon natin malalaman. malalaman. Correct. Pero sa concert mo ba, may darating siya doon? May special participation ba siya? Baka may song numbers. Ganda boses nun. Oo. Na-expect natin yun, pwede. Pwede, O biglang siguro, kukunin mo from the audience, mga ganun duet. effect, duet. Rach, kasi napanood kita minsan sa sa TV na nagda-drums ka, and nakita ko yung buong family mo, every one of them, nagpe-play ng instrument. Yes. Tell us about your very musically inclined family. Bata pa lang talaga ako, yung papa ko mahilig sa mga instrumento. Si mama naman, singer kasi siya before sa band. So, perfect combination talaga silang dalawa, diba? Pero yung nagtuturo sa akin, after school yan si papa nagtuturo sa akin. Kumanta, everyday yan. Tapos, ang nahiligan ko talaga ng bata ako, tinuruan niya ako mag-piano. Bilang bata ako, maliit yung kamay ko, hindi ko maabot. Diba? Yung guitar, masasaktan ako. Ang na-enjoy ko talaga drums. As in, 4 years old, nag-drums ako na nakatayo. Ganun. Hanggang sa growing up, nag-drums lesson ako. Tapos, yung kapatid ko, ako yung eldest kasi, yung sumunod sa akin, is 26. Ano naman siya, designer si Oz. Pero, mahilig lang siya kumanta. Tapos, piano siya minsan. Yung sumunod, 17 naman, lalaki, drummer. Kasi yung bunso namin, ayan, all around.
Singing, dancing, drums, guitar, piano, lahat. Pero yung mga kapatid mo yun, ano yun, labas silang balak na sumunod sa yapak Mga mo. mahiyain eh. Pero lahat puro nasa arts eh. Kasi yung brother ko, designer, isa, siya tumutugtog siya sa church. Nag-drummer siya doon. Tapos sa school din nila. Tapos yung bunso, nasa school lang, mahihayin eh. Doon lang pag may mga programs sila before. Pero ngayon parang super mahihayin na siya. So yun. If ever, mag-decide sila na, ate, you want to try showbiz, you give your full support naman. Nasa sa kanila yun. Na kung pagkaso, syempre susuportahan ko. Pero I'm sure alam naman din nila yung hirap. Yung hirap dito sa showbiz world, diba? Alam na nila yun. Pero kumbaga, very supportive yung family ko, especially my parents. Kumbaga ako lahat ng ginawa ko, diba? Ngayon nasa teatro ako, andun sila, sumusunod din sila. Supportado talaga. Nabanggit mo yung yung pagpasok sa showbiz, syempre yung hirap. Kasama rin yung intriga. Yes. Ikaw, you've had your share of mga intriga rin sa mga controversies. Hindi naman controversy, intriga lang. Yes. Pero ang tanong ko is, naging public din yung love life mo noon. So, how are you and your exes? Pero bago mo sagutin yan, magbabalik ang pep talk. Iniwanan natin ng question si Rachel Ango. Kompleto talaga yun. Teka ka. So, iba-iba yung tawag mo. Bawal ba naka-shield ka na, tapos naka-rage ka. Ay, buo na. Puyat. Galing sa event kagabi. Rachel Ango. Sorry, okay. An naman, An. Oo, minsan ito tawag sa